Tao lang nagkakamali rin. Ito ang kataga na madalas nating sabihin sa tuwing nakagagawa tayo ng mga kasalanan. Lalo na kapag hindi natin yon ginusto. Pero hindi pwedeng habang buhay ikakatwiran natin ito. Kaya tayo binigyan ng kakayahang mag-isip at magdesisyon ay upang alamin natin kung ano ang tama at iwasan ang mali. Ngunit paano na lamang kung may mga sitwasyon na hindi natin kontrolado at may mga pagkakataon na nadadala tayo ng ating damdamin? Lahat tayo ay may tinatagong sikreto. Yung bang mga gawain na ayaw nating mabunyag sa iba dahil sa takot nating mahusgahan, kutyain o pulaan. Pero sa pagkakataong ito ay lakas loob na ibabahagi ni Monica ang kanyang sikreto. Gusto mo na bang malaman kung ano yon? Tunghayan natin yan ang kanyang istorya sa mga kwento ng pag-ibig, buhay at pag-asa sa Barangay Love Stories number 1. Dear Papa Dudut, likas sa ating mga tao ang maging mahina sa puso at isipan. Kaya nakagagawa tayo ng mga kasalanan na madalas ay bunga ng silakbo ng damdamin. Pero isa sa mga aral na natutuhan ko sa buhay ay palagi tayong may pagkakataon para magbago tungo sa ikakaunlad at ikakabuti ng ating mga sarili. At iyon po ang gusto kong matutunan ng mga kabarangay natin sa pagtatapos ng kwento ko. Sasamantalahin ko na rin po yung pagkakataon para humingi ng mas malawak na pangunawa. Dahil may ilang bahagi sa kwento ko na may pagkasensitibo. Kaya may sa ilang detalye lamang din po akong babaguhin para sa aking privacy. Pero bago ko po umpisahan ang paglalahad, Monica na lamang ang itawag ninyo sa akin. 30 years old na po ako this year. Avid listener po ako ng Barangay Love Stories. Mahilig po ako manood ng mga teleserye sa GMA. Sa tagal ko na pong nakikinig sa programa ninyo at sa dami ng mga napakinggan ko ay wala pa po akong naingkwento na kwento na kapareho ng kwento ko. Kaya baka pag nagkataon, ako po yung kauna-unahang magbabahagi nito sa radyo. Tubong Pagadian City sa Zamboanga del Sur ang pamilya namin. Doon pinanganak at lumaki ang mga magulang ko. Magkababata po si nanay at tatay at matagal nang may gusto si nanay sa tatay ko. Pero hanggang kaibigan lang ang tingin sa kanya ni tatay. Noong graduate sila ng high school ay nag-decide ang pamilya ni tatay na lumuwas sa Maynila para pag-aralin siya doon ang kolehiyo. Pero noong gabi bago siya umalis, nagpaalam siya kay nanay pero niyaya siya nitong uminom. At noong nalasing sila ay saka naman may nangyari sa kanila. Nagalit si nanay kay tatay at tinuloy pa rin niya yung pag-alis at walang nagawa ang nanay ko. Kaya bilang ganti kay tatay ay hindi po sinabi ni nanay na nagbunga ng sanggol ang nangyari sa kanila noong gabing yon. At ako ang sanggol na yon, Papa Dudut. Lumaki akong walang tatay, si nanay ang kasama ko simula pagkabata hanggang sa tumungtong ako sa edad na 21. Dahil kami lang ni nanay ang magkasama sa buhay, kaming dalawa lang ang nagtutulungan. Nakagraduate naman ako ng high school pero pahinto-hinto ako kaya natagalan. Mula kasi noong magkasakit si nanay ay nabago ang aming kapalaran. Kinailangan kong pagsabayin ang pag-aaral at pagtatrabaho. Dahil salat kami ni nanay sa pera, hindi namin nailaban ang kanyang kalagayan. Bago namatay si nanay dahil sa sakit na cancer ay nakilala ko si tatay noong umuwi siya sa probinsya namin. Kitang-kita ang pagiging magkamukha namin kaya hindi may kakaila na mag-ama kami. Doon na rin pinagtapat ni nanay ang lahat, Papa Dudut. At nung nawala siya, nag-decide si tatay na isama ako pabalik sa Maynila para tumira sa bahay nila ng asawa niya. Pinag-aral niya ako ng college hanggang sa dumating po yung araw ng aking pagtatapos, Papa Dudut.
Ayan Tay, may schedule na yung graduation day namin. Next month po. Ayan din po yung oras. Wow, cum laude ang anak ko. Proud na proud ako sa'yo, anak. Kanino pa po ba ako magmamana? E di sa inyo po. Ay nako, binola mo pa ako. Hindi ko po kayo binobola. Nagsasabi lang ako ng totoo. Namana ko po sa inyo yung talino nyo. Pati na rin yung ganda ko. Oh, kita mo? Binubola mo talaga ako. Sige ka anak, baka lubaki yung ulo ko niyan. Maniwala na lang po kasi kayo. Matalino kayo at gwapo rin. Daming ang napapa-second look sa inyo kapag nasa mall tayo eh. Akala kasi nila artista kayo. Naku, okay na yun. Maswerte ako kasi biniyayaan ako ng gandang lalaki. Pero ikaw, maganda na, matalino pa. Pakiramdam ko nga mas matalino ka pa sa akin. Ayos yun kasi mas malayo mararating mo. Congratulations ulit anak. Thank you po Tay. Malaki po ang utang na loob ko sa inyo kasi pinagtapos niyo ako ng college. Responsibilidad ko yun bilang tatay mo. Pero buti nagkita tayo bago namatay si nanay nung umuwi po kayo nun sa probinsya, no? Ang totoo, tinawagan niya ako. Hindi ko nga alam kung paano niya nalaman number ko. Pero hindi na yung mahalaga. Tapos sinabi niya sa akin yung tungkol sa'yo. Talaga po? Oo. Nung una, hindi ako naniwala kasi baka niloloko niya lang ako. Pero may kung anong pakiramdam kasi na nagudyok sa akin na umuwi sa Pagadian para alamin yung totoo. Tapos doon na nga kita nakilala. Hindi maikakaila na tatay mo nga ako kasi magkamukha tayo. Para nga po tayong pinagbiyak na bunga, Tay. Oo. At simula nung araw na yon, malaki na pinagbago ng buhay ko. Kasi nung nakilala kita, nagkaroon na ako ng anak. Malaki rin po ang pinagbago ng buhay ko nung nakilala ko kayo. Nagkaroon po ako ng tatay. Pinapangako ko na gagawin ko lahat para maging mabuting tatay sa'yo, anak. Pasensya ka na rin pala kasi malaki yung pagkukulang ko sa'yo. Kung mas maaga siguro kitang nakilala, nabigyan kita ng mas magandang buhay. Hindi sana kayo naghirap ng nanay mo doon sa probinsya. Tapos na po yun. Huwag na po nating balikan. Napatawad ko na po kayo kasi na-realize ko na wala kayong kasalanan. Hindi nyo naman po alam na nagkaanak kayo kay nanay eh. Tama ka naman doon. Pero hindi ko pa rin mapigilang isipin yung tungkol sa nakaraan paminsan-minsan. Katulad ngayon. Naisip ko kasi paano kung hindi ako naniwala sa nanay mo na nagkaanak nga kami? Paano kung hindi ako umuwi sa Pagadian? Paano kung hindi kita nakilala? Puro paano na lang po lahat yan. Kasi po magkasama na tayo ngayon. Yun po ang mahalaga. Huwag na po kayong mag-isip ng ibang bagay, Tay. Kasi malulungkot pa kayo. Dapat nga masaya kayo kasi gagraduate akong cum laude. Ay, oo nga naman. Dapat masaya ako. Pasensya na. Okay lang po yun. Kanina pa pala kayo kumakain dyan, hindi nyo mala ako tinawag? Tinawag po kita pero may kausap kayo sa cellphone. Anita, maupo ka na dito. Hindi pa naman kami tapos kumain ni Monica. Saluhan mo na kami. Taong 2015 kami unang nagkita ni tatay. Yun din ang taon kung kailan ako bumalik sa pag-aaral. Matapos niya akong isama sa Maynila, 25 years old na ako nung graduate ako ng college noong 2019. Mabilis kaming nagkapalagayan ng loob ng tatay ko. Mabait siya sa akin ng sobra. Kahit 25 years old na po ako noon ay parang baby pa rin ang turing niya sa akin. Marahil ay bumabawi siya sa mga taon na hindi kami nagkasama. Kaya pilit siyang nagpapakatatay sa akin. Nung una kasi ay ayaw kong sumama sa kanya pa Maynila pero dahil mahirap ang buhay namin ni nanay sa Pagadian, siguradong wala akong kinabukasan doon. Inudyukan din ako ng mga kamag-anak namin na mas maraming oportunidad sa Maynila kaya sa huli nakumbinsin na rin akong sumama kay tatay. Sa loob ng 4 na taon ay ginawa ni tatay ang makakaya niya para bumawi sa akin. Sinabi noon ni nanay na gwapo raw si tatay. Sa kanya ko naman ang maganda kong mukha. May kahawig daw siyang artista si Gabby Concepcion. Nung una ay hindi ako naniniwala sa description na ibinigay ni nanay pero noong nagkita kami, kulang na lamang ay sumayad sa lupa ang pangako matapos kong humanga sa kagwapuhan ng tatay ko. Tapos malambing pa siya. Malumanay magsalita, mabait at mapagbahal. Kaya naman hindi naging mahirap sa akin na patawarin siya sa mga pagkukulang niya bilang magulang ko.
Noon kasi madalas akong inggit sa mga kaklase ko na may tatay. Minsan ko na rin tinanong sa sarili ko kung ano ang pakiramdam ng mayroon noon. Hindi ko hiningi pero nagkusa ang tatay ko na i-spoil ako. Sobrang kinasaya ko yon, kaya lang kung may isang bagay akong kinakainisan, yon ay ang asawa niya si Anita na madrasta ko, Papa Dudut. Monica! Monica! Ano ba yun? Nagtatanong ka pa dyan. Tambak yung hugasin doon, oh. Bakit hindi mo man lang mahugasan? Mamaya na po yun, busy pa po ako. Busy saan? Nanonood ka lang naman dyan sa cellphone mo. Opo, pero wala na akong maintindihan sa pinapanood ko kasi ang ingay nyo. Anong sinabi mo? Ako pa talaga ang maingay, ha? Aray ko po! Bakit po ba kayo nanghahampas? Nakakapikong ka na kasi eh. Napakatamad mo. Hindi po ako tamad. Wala lang po ako sa mood na maghugas ng pinggan. Kailan mo plano maghugas? Kapag nasa mood ka? Opo, sa kapagkatapos nitong pinapanood ko, 2 episode na lang po eh. Mas uunahin mo pa yung walang kakwenta-kwentang palabas na yan kaysa maghugas ng pinggan? Kung gusto nyo, kayo po maghugas ng pinggan. Bastos ka talaga kahit kailan ah! Huh? Sige po, sampalin nyo ako. Susumbong ko kayo kay tatay. Yan! Diyan ka magaling eh! Mahilig kang magsumbong sa tatay mo. Palibasa, alam mong kakampihan ka niya. Kakampihan po ako ni tatay kasi wala po akong ginagawang mali. Kayo po yung bigla na lang nagagalit at nananakit dyan. Paano hindi magagalit sa'yo? Napaka-spoiled mo. Kung mas nakakala mo may katulong tayo. Hoy, ipapaalala ko lang sa'yo ha, na walang katulong dito sa bahay. Kaya tigil-tigilan mo yung pagiging senyorita mo, Monica. Kung sa tatay mo, uubra yung katamaran mo, sa akin hindi. Para hugasin lang nagagalit kayo sa akin? Hugasan ko naman po yun mamaya. Ang hirap sa'yo, puro ka mamaya. Hanggang sa hindi mo na nagawa kasi nakalimutan mo na. Sa tinagal-tagal ba naman nakasama kita sa pamamahay namin, imposibleng hindi pa kita makabisado. Hoy, kabisado ko na yung ugali mo. Monica ha, baka nakakalimutan mo ha, sampid ka lang sa amin ng tatay mo. Matagal na kami magkasama, maayos naman kami noon eh. Pero alam mo ba nung dumating ka, lagi kanya kinakampihan kahit na ganyan yung ugali mo. Matagal na rin namang nagtsatsaga si tatay kahit ganyan ang ugali mo. Anong sinabi mo? Akala mo kung sino ka umasta porkit sampid lang ako sa pagsasama niyo ni tatay? Pero baka nakakalimutan mong anak niya ako. Dugot laman. Kaya natural, kakampihan ako ng tatay ko. Kaya humanda ka kasi isusumbong ko talaga yung pang-aaway niyo sa akin. Pati yung paghampas niyo. Aba talagang sinusubukan mo ko ha? Makaalis na nga dito. Baka lalong masira yung gabi ko. At saan ka pupunta? Sa kusina, maghuhugas ng pinggan. Para di ka sumabog dyan na parang bulkan. Nung una pa man ay hindi na mabait sa akin si Anita. Ramdam ko rin na hindi niya ako gusto dahil anak ako sa labas. Patas lang naman kasi hindi ko rin siya gusto para sa tatay ko. Kaya nga pinanggigigilan ko siya sa bahay namin hanggat maaari ayokong nasa isang lugar kami o nag-uusap ng matagal. Kasi nagkakainitan lamang kami at madalas nagkakapikunan. Hindi namin gusto ang isa't isa at alam po yun ng tatay ko. Pero wala naman po siyang magawa kundi kausapin lang kami ng mahinahon ng madrasta ko para pagbatiin, Papa Dudut. Ewan ko ba pero pakiramdam ko, inaagaw niya sa akin ang atensyon ng tatay ko. Oo, alam ko namang mag-asawa sila. Kinasal nga sila at paulit-ulit niyang pinapakita sa akin yung wedding pictures nila ni tatay. Siguro para ipamukha niya na siya yung legal na asawa. Sa isip ko ay baliw ba siya? Patay na ang nanay ko, anak lamang ako. Kaya kung may galit siya sa nanay ko ay huwag niya akong pagbuntunan. Kaya lang sa loob ng 4 na taon ng pagsasama namin sa iisang bubong bilang isang pamilya, hindi ako umasa na magkakabati kami ng madrasta ko tulad ng gustong mangyari ni Tatay Papa Dudut. Maganda po ang madrasta ko, Papa Dudut. Hindi katakataka na nagustuhan siya ng tatay ko. At sa edad niyang 45 ay masasabi kong parang nasa 30s lamang siya. Pareho silang business minded ni tatay. Kung ang tatay ko ay may negosyong machine shop, may pastry shop naman ang madrasta ko. Kung saan ay siya mismo ang nagbe-bake ng pastries at cake na binebenta nila.
Wala po silang anak ni tatay kasi baog siya. Kwento sa akin ng tatay ko ay gustong-gusto raw nilang magkaanak, kaya laking dagok sa kanila yung hindi pagbubuntis ni Anita. Naisip ni tatay na mag-ampon pero ayaw ng madrasta ko. Kaya nga thankful si tatay nang dumating ako sa buhay niya. Mabilis na lumipas ang isang buwan, graduation day ko na po yun. Tulad ng inaasahan ay umattend po si tatay kasama ang madrasta ko. Proud na proud sa akin si tatay dahil sa karangalang nakuha ko na inalay ko sa kanya. Hindi ko rin siya kinalimutang pasalamatan sa speech ko dahil kung hindi sa kanya, hindi ako makakapagtapos ng pag-aaral. Malaki po ang utang na loob ko sa kanya. Lalo na at minahal niya ako at inalagaan ng husto simula nang nawala ang nanay ko. Nangako po sa akin si tatay na hindi siya magsasawang alagaan ako kahit na may sarili na akong trabaho o magkaroon ako ng sarili kong pamilya sa hinaharap. Tinupad po yun ni tatay kaya masayang masaya ako. Pakiramdam ko po talaga ay binibaby niya ako ng gusto. Mabilis akong nakahanap ng trabaho at sa totoo lang ay ako ang hinanap ng trabaho ko. Hindi ko alam na naireko na ako ng mga professor ko sa mga kakilala nila na nagtatrabaho sa linya ng kursong tinapos ko. Na-impress sa mga ito at kinausap ako. Nakakatuwa kasi nailagay ako sa posisyon na ako ang namili kung saan ako magtatrabaho. Nagustuhan ko ang starting ko na sweldo at nakasundo lahat ng mga katrabaho. Hindi ako nagkamali sa napusuan kong trabaho, Papa Dudut. Isang araw ay niyaya po ako ng office mate ko na umattend sa kasal niya. Pero sa circle of friends namin sa opisina, ako lang yung walang boyfriend kaya naman may naisip po akong paraan, Papa Dudut. Tay, sige na. Samahan niyo na akong umattend sa kasal ng kaibigan ko. Please, please. Wala ka bang ibang pwedeng isama? Wala po. Couple raw kasi tapos ako lang yung walang boyfriend. Wala pa nga ba? Tatay talaga wala pa nga po. Bakit ba wala pa? Hindi ko pa po priority yung pagbo-boyfriend eh. Ayos lang naman sa akin mag-boyfriend ka na. Nasa tamang edad ka na naman, anak. Oo nga po, pero wala pa kasi akong nakikilalang lalaki na katulad nyo. Katulad ko? Opo, yung kasing gwapo nyo, kasing talino, saka kasing ganda ng katawan nyo. Ano maganda sa katawan ko? Yan po, tayo, yung dibdib nyo, tapos yung muscles nyo. Anak, pisikal na katangian lang naman yan. Hanapin mo sa isang lalaki yung mamahalin ka, aalagaan ka, pagtatanggol ka, at hindi ka pababayaan. Ganon. Actually, lahat po ng mga sinabi nyo nakita ko na sa inyo, Tay. Wala naman eksaktong lalaki na katulad ko. Pero meron dyan na baka mas malamangan pa ako. Basta wala pa po sa isip ko yung pagbo-boyfriend. Sige, ikaw ang bahala. Bata ka pa naman. Pagtatrabaho muna ang atupagin mo. Mag-enjoy ka sa buhay. Mag-travel ka kasama mga kaibigan mo. Mag-ipon ka para sa sarili mo at sa magiging pamilya mo. Kasi alam mo na, hindi naman ako habang buhay nandito para samahan ka. Tay naman eh. Totoo lang yung sinasabi ko, nak. Siyempre tatanda rin ako. Tatanda nga kayo pero matagal pa yun. Saka sa edad nyo ngayon mukha pa rin kayong bata. Bolera ka talaga. Nagsasabi lang po ako ng totoo. Saka nangako po kayo sa akin na kahit malaki na ako, kahit may trabaho na ako, tsaka kahit may sariling pamilya na baby nyo pa rin ako. Hindi ko naman babaliin yung pangako kong yun. Kaya nga po aasahan ko yun, Tay. Gusto ko kahit matanda na ako magkasama pa rin tayo. Kasi kung akong tatanungin, kayo po yung lalaking gusto kong makasama habang buhay. Sana lang malakas pa ako pag tumanda ka na. Siyempre, malakas pa po kayo nun. O sige, oo na lang. Gusto rin naman kita makasama hanggang pagtanda ko. Talaga, Tay? Oo. Gusto ko pang bumawi sa mga panahong hindi kita nakasama simula na ipinanganak ka. Kaya sana, bigyan pa ako ng Diyos na mahabang buhay para mas matagal pa kitang makasama. Ipagdadasal ko po yan. Pero mabalik tayo. Sumama na po kayo sa akin sa kasal ng kaibigan ko. Sige na po, Tay. Wala talaga akong kasama. Saka pwede naman daw po ako magsama ng family, sabi ng kaibigan ko eh. Ay, kailan ba yan? Next week po, Sabado. O sige, payag na akong samahan ka. Yay!
Thank you, Tay! The best ka talaga! Pero pwede ba natin kitain ng mama mo pagkatapos ng kasal? Kahit mag-dinner lang tayo sandali. Kasi nangako ko sa kanya na ilalabas ko siya sa araw na yon. Hindi nyo na po ba pwedeng i-move yung lakad nyo? Hindi na eh. Magiging busy na kasi yung mama mo sa mga susunod na araw. Dumarami raw orders niya, kaya wala na siyang panahon para lumabas. Saka ayaw mo ba nun? Magkaka-family bonding tayong tatlo? Kayo lang naman po yung gusto ng family bonding. Sigurado ako na hindi rin matutuwa yung asawa nyo kapag nalaman niyang kasama ako. Uuwi na lang siguro ako tapos kayong dalawa na lang yung mag-bonding. Monica naman. Kakausapin ko si Anita. Sumama ka na. Sige na. Ay, okay po. Pinagbigyan nyo naman po ako na samahan sa kasal ng friend ko kaya pagbibigyan ko na rin po kayo na sumama sa dinner na yun. Salamat. Sigurado ako na mag-e-enjoy tayong tatlo. Hindi po ako masaya na pinag-usapan namin ng madrasta ko ng araw na yon. Pero masaya po ako kasi pumayag si tatay na samahan ako sa kasal ng katrabaho ko. Siguro'y ganun talaga ako kalakas sa kanya. Tipong kahit busy siya ay hindi niya ako kayang hindian. Noong hapunan, binalita niya sa madrasta ko yung pupuntahan naming kasal at agad po na umasim ang mukha ni Anita. Halatang hindi siya natuwa pero wala na siyang magagawa dahil masosolo ko si tatay sa araw na yon. Hindi nagtagal ay dumating na nga po ang araw ng kasal ng katrabaho ko. Sobrang gwapo po ni tatay sa suot niyang navy blue na tuxedo. Terno sa dress ko. Marami rin sa mga kakilala ko sa kasal na yon ang napa-second look sa tatay ko kasi napaka-artistahin ng itsura niya. Hindi ko po mapigilang maging proud sa magandang jeans namin, Papa Dudut. Habang nangyayari yung seremonya, may pagkakataon po na ini-imagine ko na ako yung bride at si tatay naman yung groom. Tapos ay hindi ko po napigilang ngumisi at kiligin sa imahinasyong yon. Hindi ko po alam kung bakit bigla ko na lamang naisip yon, Papa Dudut. Hindi po ako nandiri, sa halip ay nilingon ko si tatay sa pwesto niya at nung naramdaman niyang nakatitig ako sa kanya ay ngumiti siya ng pagkatamis-tamis. Agad kong iniwas ang paningin ko sa kanya kasi baka mahalata niyang namumula ang pisngi ko. Natapos po ang araw na yon na sobrang saya ko kasi kasama ko ang tatay ko. Nagpatuloy po ang pagiging malapit namin sa isa't isa ni tatay hanggang sa ako na rin yung hinihingan niya ng suggestion sa mga personal na bagay tungkol sa kanyang sarili, Papa Dudut. Nak, busy ka ba? Hindi naman po, Tay. Bakit po? Magpapatulong sana ako sa'yo na pumili ng kulay ng dry fit shirt na bagay sa akin. Wow, sige po. Para saan niyo po gagamitin? Gusto ko na kasi mag-exercise katulad mo. Pakiramdam ko, bumibigat na ako eh. Hindi naman po kayo mukhang mataba. Hindi nga, pero mabilis na akong hingalin. Naglalakad pa nga lang, para na ako hinahapo. Kaya naisip ko, baka kulang lang ako sa exercise. Gusto ko sumama sa pagja-jogging mo tuwing umaga. Talaga po? Sige, masaya yan, Tay. Tingin nga po ng kulay. Ito, plano kong bumili sa online store na yan kasi maganda mga review tungkol sa quality ng items nila. Ano sa palagay mong kulay ang bagay sa akin? Maganda po tong navy blue, pero parang bagay din sa inyo tong maroon at dark green. Saka tong itim at puti. Talaga? Dami naman palang bagay sa akin. Maganda kasi kayo magdala ng damit, kaya marami po talagang kulay na bagay sa inyo. Ikaw din naman. Maganda ka rin magdala ng damit. Natutuwa ako pag nakikita ko yung mga suot mo pagpapasok ko sa opisina. Talaga po? Natutuwa kayo? Oo, kasi kitang-kita yung ganda ng katawan mo. Ikaw, Tay, palihim niyo pala akong tinitignan. Hindi ko kasi mapigilan. Ako rin naman po. Lagi ko rin pong tinititigan yung mga outfit nyo. Hindi ko po mapigilang humanga. Para kayong model, Tay. Mas maganda pa nga kayong magdala ng damit kaysa sa ibang model na nakita ko online. Kaya sigurado, kahit na anong kulay, bagay sa inyo. O sige, bibiling ko na yung mga kulay ng dry fit na sinabi mo. Excited na po ako makasama kayong mag-jogging. Ako rin. Siyempre, alam mo na, nagkakaedad na tayo. Kaya kailangang alagaan na yung katawan. Buti nga ikaw habang bata pa, inaalagaan mo na yung katawan mo. Siyempre po,
Kasi baka kapag tumaba ako, hindi na ako maganda sa paningin niyo. Anong hindi maganda? Anak kita, kahit tumaba ka, ikaw pa rin yung pinakamaganda. Talaga po? Mas maganda pa ako kaysa sa asawa niyo? Maganda si Anita pero oo, mas maganda ka sa kanya. Maganda po talaga ako kasi gwapong tatay ko. Kanino ba naman ako magmamana? Sa inyo rin naman, di ba? Sa bagay. Huwag kayong mag-alala, Tay. Kasi sabay na tayo mag-e-exercise. Ako na pong bahala sa inyo. Tutulungan ko kayo para mas lalong gumanda ang katawan nyo. Salamat. Hindi ko kasi maisama sa pag-exercise yung mama mo. Wala raw siyang hilig doon kasi nakakapagod daw. Meron bang exercise na hindi nakakapagod? Hayaan mo na yung mama mo. Ayaw lang talaga niya kaya iniintindi ko na lang. Kaysa pagtalunan namin ulit yung maliit na bagay na yon. Kaya ikaw na lang yung nilapitan ko. Tamang tao po ang nilapitan nyo. Kasi kung di kayo susuportahan ng asawa nyo sa maliit na bagay tulad ng pag-exercise, ako na lang pong susuporta sa inyo. Ang swerte ko talagang naging anak kita. Mas maswerte po ako na kayo ang tatay ko. Papadudot bukod sa araw-araw na pagja-jogging sa umaga ay niyayaya ko rin pong mag-enroll sa gym ang tatay ko. Siyempre hindi po niya yon tinanggihan, lalo na at gusto niyang gumanda ang katawan niya. Sinama ko po siya sa gym kung saan ako naka-enroll at hindi nagtagal. Nagsimula ng session niya na isinasabay ko sa akin. Kaya naman sabay kaming pumupunta sa gym ni tatay. Naging bonding na po namin yon. Nagkaroon po ako ng maraming oras na kasama ang tatay ko, Papa Dudut. Masaya ako kapag nag-gym kasi nasisilayan ko ang katawan ni tatay lalo na kapag fitted ang suot niyang damit. Hindi ko rin mapigilang panoorin siya habang gumagawa ng exercises at nagbubuhat ng barbell. Napapakagat labi pa nga ako habang titig na titig sa katawan niya at maumbok na likuran. At mas lalo po siyang gumagwapo sa paningin ko kapag basang-basa siya ng pawis. May mga pagkakataon din po na nahuhuli ko siyang nakatingin sa akin si tatay kapag nag-e-exercise ako. Kaya mas lalo ko pong ginagalingan para matuwa siya sa akin ng husto, Papa Dudut. Bukod sa pagpunta sa gym ay sumali na rin kami ni tatay sa marathon at umakyat na rin kami sa mga bundok bilang form of exercise at bonding. Marami po kaming memory na binuo ni tatay kaya sobrang saya ko. Masasabi ko na naging close na kami ng husto. Marami na po kaming napag-usapan tungkol sa mga personal naming buhay. Nagsishare po ako ng mga nangyayari sa akin sa opisina at siya naman ay sa business niya. Pero yung hindi ko po makakalimutan ay yung kinuwento niya, yung relasyon nila ng madrasta ko, Papa Dudut. Hindi na raw kasi siya masyadong pinagtutuunan ng atensyon ng asawa niya. Masyado na raw pong busy sa negosyo ang madrasta ko kaya wala na halos silang oras para sa isa't isa. Kunwari malungkot ako habang pinakikinggan ang tatay ko kasi nakikisimpatya ako sa nararamdaman niya. Pero deep inside ay masaya po ko dahil unti-unting nagkakalamat ang relasyon nila. Ewan pero hindi ko rin talaga maintindihan ang sarili ko ng mga panahong yon. Masaya ako kapag magkasama kami ng tatay ko. Pero kapag kasama na namin yung asawa niya, naiirita ako. Hindi ko rin mapigilang magselos kapag mas pinagtutuunan siya ng atensyon ni tatay, Papa Dudut. Oh, kumain ka lang ng kumain ha, Tony. Niluto ko yung mga paborito mo. Damihan mo yung kain mo kasi parang nangangayayat ka na. Talaga? Ibig sabihin umi-epekto yung pag-exercise namin ni Monica. Ano bang exercise yan? Parang hindi mo naman kailangan kasi maayos naman yung katawan mo. Kailangan pa rin po ni tatay ng exercise kasi nagkakaedad na po siya. Nandun na tayo. Pero sa nakikita ko, parang nasusobrahan naman yung pag-exercise ninyo. Tingnan mo nga yung tatay mo oh. Nung nakaraan panireklamo niya na masakit daw ang katawan niya kasi matindi yung workout ninyo sa gym. Nung nakaraan lang naman yun. Okay na ako ngayon. Kahit na, parang hindi pa rin maipinta yung mukha mo nun. Baka nakakalimutan mo, Monica ha, na hindi mo kaedad yung tatay mo. Kaya wag mo nga siya basta isama sa mga ganyan-ganyan. May paakyat-akyat pa kayo sa bundok, tapos uuwi kayo may pasasatuhod yung tatay mo. Anita, walang kasalanan si Monica. Unang beses ko lang umakyat sa bundok. At kahit na may training naman ako sa gym,
Iba pa rin kapag nandun ka na mismo. Bakit hindi po kaya ninyo subukang sumama para malaman nyo? Bakit naman ako sasama? Pahihirapan ko pa yung sarili ko? Kaya nga sinasabi namin sa'yo na mahirap. At kaya nga ayoko na rin sumasama sa mga ganyan. Makontento ka na lang sa paglalakad at pagja-jogging dito sa lugar natin. Masaya naman ako kapag sinasama ako ni Monica sa mga ganun. Pakiramdam ko, buwabata ako. Pakiramdam mo lang yon. Pero nagkakaedad ka na, kaya dapat mas alagaan mo yung katawan mo. Ang nega nyo naman po mag-isip? Paano naging nega yon? Kapakanan lang naman ng tatay mo yung iniisip ko. Palibasa kasi wala kang pakialam sa tatay mo eh. Kasi kung meron, hindi mo siya sasama sa mga ganyan. May pakialam po ako kay tatay. Kaya nga nag-enroll kami sa gym at sinasama ko siya sa mga pinupuntahan ko. Kung makapagsalita kayo, parang masamang anak ako ah. Kayo nga hindi nyo siya masamahan kahit man lang mag-jogging kasi puro kayo trabaho. Anong sabi mo? Uulitin ko po ba? O baka gusto nyo kantahin ko na lang para may tono, mas madali nyong matatandaan. Anita! Monica! Huwag na kayo mag-away. Nasa harap tayo ng pagkain. Yang anak mo eh, pagsabihan mo nga yan. Masyadong matabilang dila. Wala po akong sinasabing masama. Kayo yung basta nagsasalita dyan na wala akong pakialam kay tatay. Mas kayo yung walang pakialam sa kanya. Monica, tama na. Totoo naman po yung sinasabi ko, tay. Sa inyo na nanggaling. Masyadong busy ang asawa niyo sa negosyo niya, kaya wala na siyang oras sa inyo at sa relasyon ninyo. Totoo ba yun, Tony? Sinabi mo yung kay Monica? Oo, pero wala na yon. Anong wala na? Ayos na ako. Hindi na ako nagtatampo sa'yo kapag busy ka masyado sa negosyo mo. Pero alam ko naman na masyado nga akong busy nitong mga nakaraang araw kaya pasensya ka na. Kaya nga eto pinagluto kita ng mga paborito mong pagkain para makabawi man lang ako sa'yo. Talaga? Pambawi mo to sa akin? Oo nga, kaya kumain ka ng marami. Siyempre naman. Mukhang mapaparami talaga ang kain ko nito kasi masasarap lahat ng niluto mo. Masarap talaga yan. Ako lang naman yung masarap magluto sa pamamahay na to, no? Sino ba namang anak ang magseselos ng ganon katindi kung walang nararamdaman sa tatay niya bukod sa pagiging magulang nito? Wala. Wala, Papa Dudut. Kaya doon ko po na-confirm na gusto ko ang tatay ko. Gusto kong akin lamang siya. Kaya pala naiinis ako sa madrasta ko kapag inaagaw niya sa akin ang atensyon ni tatay. Kasi hindi lang basta atraksyon sa pisikal niyang itsura ang nararamdaman ko sa kanya ng mga panahong yon. Mahal ko na po siya at ayokong may kaagaw sa kanya kahit na ang mismong asawa pa niya. Malakas ang pakiramdam ko na pareho kami ng nararamdaman ni tatay sa isa't isa. Kasi kung hindi ay bakit ang saya-saya niya kapag kasama ako? Bakit ang lagkit niya rin tumingin sa akin kapag nasa gym kami? O kahit nasa bahay lang? May mga pagkakataon pa nga na nahuli ko siyang nakatingin sa akin sabay ngiti noong nagkatitigan na kami. Isa pa sa napansin ko ay ang pagiging mahawak ni tatay sa akin. Madalas niya akong alalayan sa lahat ng bagay. Kapag bababa sa kotse, aakyat sa hagdan, kapag pinapaligid niya ako sa kalsada kasi may mga sasakyan sa tuwing nagja-jogging kami. Pinapaurong din niya ako sa upuan kapag kumakain kami sa bahay man o sa labas. Kung tratuhin niya ako ay parang asawa niya kaya naman kilig na kilig po ako. Kaya para ma-confirm yung feelings namin sa isa't isa, nag-isip ako ng isang plano, Papa Dudut. Isang gabi nagluto ako ng dinner namin. Sinarapan ko talaga ng gusto para purihin ako ni tatay. Siyempre hindi yon kinatuwa ng madrasta ko. Ayaw ko sana siyang imbitahan na kumain pero inaya siya ni tatay na saluhan kami. Buti na lamang at tumanggi siya. Wala raw siyang gana. Lumabas siya ng gabing yun at hindi ko alam kung saan nagpunta. Hindi ko na rin tinanong si tatay kung alam ba niya. Mas maganda na rin na nasa labas siya. Kasi hindi talaga maganda ang atmosphere sa bahay tuwing nandoon si Anita. Inayaan na siya ni tatay kasi baka pagod lang daw at stress sa trabaho. Kunwari concerned ako pero sa totoo lang ay wala akong pakialam sa asawa niya. Si tatay po ang priority ko ng gabing yon. Matapos namin kumain ay niyaya ko siyang uminom ng wine para kahit papano ay makapag-relax naman kami habang nagkwekwentuhan. Hindi na lang namin namalayan ang oras at nakarami na rin pala kami ng inom ng gabing yon, Papa Dudut.
Masarap ba yung wine? Oo, masarap nga anak. Gusto niyo pa po ba? Sige, pagsalin mo pa ako. Okay. Salamat. Balik tayo sa usapan natin. Sigurado ka bang wala pang naliligaw sa'yo? Opo, hindi ako nagbibiro. Bakit niyo po natanong? Hindi lang ako makapaniwala kasi ang ganda-ganda mo. Tapos mabait ka pa, masipag at mapagmahal. Kahit sinong lalaki, magugustuhan ka. Talaga po? Kahit kayo? Oo naman, kahit ako. Paano po kung sabihin kong gusto ko rin po kayo? Ha? Gustong gusto ko po kayo. Gusto mo ako kasi tatay mo ako. Kasama na yon. Pero mas lamang po yung pagkagusto ko sa inyo. Ano bang ibig mo sabihin? Medyo naguguluhan ako. Bakit po kayo naguguluhan? Hindi pa po ba malinaw sa inyo yung nararamdaman ko? Gusto ko po kayo. Hindi lang to simpleng pagkagusto. Ang totoo, mahal ko na po kayo. Monica, ano bang pinagsasabi mo? Akala ko ba gusto nyo rin ako? Bakit gulat na gulat kayo? Anong gustong pinagsasabi mo? Anak kita. Hindi ako naniniwala sa inyo kasi iba kayo makatingin sa akin. Ano ba pumasok dyan sa isip mong bata ka? Lasing ka na ba? Hindi ako lasing. Nasa katinuan ako. Gusto niyo patunayan ko yung sinabi ko? Anong ginagawa mo? Ito! Bakit mo binubuksan mga butones sa damit mo? Alam ko naman na gusto niyo to. Di ba sabi niyo, maganda ang katawan ko, kaya ipapakita ko na sa inyo. Tigilan mo na yan. Huwag mong gawin yan. Gusto ko lang naman kayong pagbigyan. Hindi ba kayo masaya? At bakit ako magiging masaya? Uy, huwag ka magubad. Ano ka ba? Isuot mo nga yung damit mo, Monica. Kilabutan ka nga sa ginagawa mo. Sinabi niyo na kahit sinong lalaki magugustuhan ako. Kahit kayo. Kaya heto, ipapaangkin ko na sa inyo ang katawan ko. Kayo ang makakauna sa akin pag nagkataon. Ano bang kagaguhan to, Monica? Nagda-drugs ka ba? Anak kita. Tatay mo ko. Hindi dumampi sa isip ko yung mga pinagsasabi mo. Paano mo naisip yung mga yan? Pero akala ko kasi may gusto rin kayo sa akin. Akala ko pareho tayo ng nararamdaman sa isa't isa, Tay. Kasi iba kayo makatingin. Lagi nyo rin sinasabi na maganda ako, na sexy ako. Baka naguguluhan lang kayo sa nararamdaman nyo. Madali lang nating malalaman ang sagot dyan. Sigurado ako na pag naangkin nyo na ako, hindi na kayo magdadalawang isip. Hindi ako nagdadalawang isip. Walang kailangang isipin at walang kailangang malaman. Hindi kita gusto. Wala akong gusto sa'yo. Mahal kita bilang anak. At hanggang doon lang yun, Monica. Saka, hindi ka ba nandidiri? Tatay mo ako tapos sasabihin mo sa akin yung mga bagay na yan? Wala akong pakialam kahit tatay ko pa kayo. Kasi para sa akin, kayo ang pinaka-perpektong lalaki na nakilala ko. Hindi ba kayo nagtataka kung bakit hanggang ngayon wala pa rin akong boyfriend? Kasi hindi sila ikaw. Ikaw lang yung gusto ko. Tumigil ka! Baka nalilito lang kayo. Hayaan yung iparamdam ko sa inyong pagmamahal ko, Tay. Ano ba? Huwag mo akong halikan! Huwag mo subukan lumapit ulit sa akin, Monica! Sinasabi ko sa'yo, bakit ka ba nagkakaganyan? Ano ba nangyayari? Ang nangyari, mahal kita. Mahal na mahal. Hindi ko alam kung bakit mo naisip at kung paano mo naramdaman yan. Pero ngayon palang sinasabi ko na sa'yo na mali yan. Maling-mali. Magpahinga ka na. Lasing ka lang. Hindi po ako lasing. Lasing ka! Isuot mo yung damit mo at magpahinga ka na. Itulog mo na yan. Bukas pagising mo baka sakaling may masmasan ka sa kabaliwang pinagsasabi mo. Ipapaalala ko lang sa'yo, Monica. Hindi ako kung sinong lalaki lang na pwede mo pagnasahan. Tatay mo ko. Isaksak mo yung sa kokote mo. Tatay mo ko. Papa Dudut, hiyang-hiya ko sa nangyari. Kulang na lang ay hilingin ko sa langit na kidlatan ako sa kinakaroonan ko para magliyab at maupos ng gabing yon. Akala ko ay gusto rin ako ng tatay katulad ng pagkagusto ko sa kanya. Pero mukhang mali ang basa ko sa mga salita at kilos niya sa akin. Kitang-kita ko yung gulat at pandidiri sa mga mata ni tatay nang itulak niya ako para hindi ko siya mahalikan. Para po akong pinagsakloban ng langit at lupa sa nangyari kaya naiyak na lamang ako. Hindi na rin po ako tumanggi nang sabihin ng tatay ko na matulog na ako. Ayaw ko na rin kasing dagdagan pa ang kahihiyan ko. Isa pa'y wala na rin naman akong sasabihin. Nagsorry lang ulit ako sa kanya bago ako pumasok sa kwarto ko.
Pagdating ko sa loob ay kinandado ko kaagad ang pinto. Saka umupo sa sahig sabay umiyak. Pakiramdam ko kasi sinira ko yung tiwala sa akin ng tatay ko dahil sa ginawa ko. Nagsisisi po ako ng husto kasi nagpadala ko sa kapusukan at silakbo ng aking damdamin, Papa Dudut. Papa Dudut, nagsorry lang po ulit ako kay tatay kinabukasan at muling sinisi ang wine na ininom namin. Sinabi ng tatay ko na kalimutan na lang namin ang nangyari. Sinangayunan ko na lamang siya pero naging awkward na yung pakikitungo namin sa isa't isa ng mga sumunod na araw. Hindi na rin kami sabay pumunta sa gym kasi naging busy na rin ako sa opisina. Madalas akong nag-overtime. Sinadya ko yon para hindi ko muna makita si tatay. Umiwas po ako sa kanya kasi may kasalanan ako. Doon ko na rin sinimulang questionin ang sarili ko kung bakit ako nagkagusto sa sarili kong ama. Magkadugo kami at bawal sa mata ng Diyos at labag sa batas ng tao ang nararamdaman kong yon. Kaya ang ginawa ko ay naghanap ako ng ibang lalaki na pagbabalingan ng atensyon. Pero nahirapan po ako kasi may katangian pa rin si tatay na hinahanap ko sa isang lalaki. Gusto ko rin yung kahawig niya pero wala talagang pumantay sa kagwapuhan ng tatay ko. Sa huli hindi ko rin nakalimutan ang pagkagusto ko kay tatay. Mas lalo pa nga yung tumindi kasi nami-miss ko yung mga bonding namin lalo na kapag sabay kaming pumupunta sa gym at nagja-jogging. Kaya nga nung unti-unti nang nawala yung pagkailang, pinilit kong ibalik yung closeness namin sa isa't isa. Kaso may hindi po inaasahang pangyayari, Papa Dudut. Monica! Monica, nasan kang malandi ka? Bakit po ba kayo sumisigaw? Nandito ka lang palang malandi ka! Bakit ba bigla kayo nananabunot? Bitawan niyo ako sabi eh! Kulang pa yung ginawa ko sa'yo kung tutuusin. Sa totoo lang, gusto kong bunutin lahat yung buhok mo sa anet. Wala naman akong ginagawa sa inyo Sa akin wala, pero sa tatay mo meron. Malandi ka! Anita! Bitiwan mo nga si Monica! Diba? At bakit hindi ko sasaktan yung hayop na yan, ha? Dapat sa kanya tinuturuan ng leksyon para alam niya kung saan siya lulugar. Tumahimik ka na! Hindi ko sinabi sa'yo yung nangyari para saktan mo ang anak ko! Anong gusto mo? Matuwa ako? Purihin ko yung anak mo kasi sinubukan niyang magpagalaw sa'yo? Wala naman nangyari sa amin kasi hindi ko yun hinayaan. Hindi mo kailangan mag-react ng ganyan. Huwag mo sabihin sa akin ang dapat kong gawin, Tony! Ano, Monica? Ha? Hindi ka na nakaimik dyan? Napipi ka na ba? Ha? Magsalita ka! Gusto mong marinig yung totoo? Sige, sasabihin ko! Oo! Gusto ko ang tatay ko! Mahal ko siya! Anita, tama na yan! Wala mo talaga! Iwan mo si Monica! Kaya wala kang Sinabing tumigil na kayo! May karapatan Anita, ako kasi bitiwan asawa mo si ko yung Monica! inaahas mo! Nasasaktan mo na yung Tsaka anak ko! hindi ka ba nandidiri sa mga sinabi mo? Sarili mong tatay! Magugustuhan mo! At wala Monica! Pwede ba tumigil ka na sa mga pinagsasabi mo? O yan! Dapat dyan sa anak mo, binabalatan ng buhay! Napaka-immoral! Kaya naman pala masyado kang close sa tatay mo no? Tapos naiirita ka kapag magkasama kaming dalawa. Yun naman pala, nagseselos ka kasi gusto mo siya! Oo! Kaya nasusuka ako pag lagi kanyang sinasabihan na maganda. Kasi alam ko sa sarili ko na mas maganda ako sa'yo! Nababaliw ka na talagang demonyo ka! Mahal ko kayo, Tay! Sinubukan ko naman pong pigilan pero hindi ko nagawa. Kumausap ako ng ibang lalaki. Nakipag-date pa nga ako pero wala pa rin. Lagi ko pa rin kayong hinahanap-hanap. Para sa akin, hindi kayo mahihigitan ng kahit sino. Narinig mo yun, Tony? Sira ulo yung anak mo! Tumigil ka na sabi! Anak, baka naman nalilito ka lang. Pagmamahal para sa tatay lang yung nararamdaman mo. Kasi imposible talaga eh. Hindi ako makapaniwala sa nangyayari sa'yo. Hindi rin naman po ako makapaniwala noong una pero tinanggap ko na lang.
Pero hindi po ako nalilito kasi yun talaga yung nararamdaman ko para sa inyo. Ang mali ko lang, akala ko pareho tayo nang nararamdaman sa isa't isa. Ako lang pala yun. Oh, akala mo lang talaga yon kasi kampun ka ni Satanas. Anita, ano ba? Hindi ka ba talaga titigil? Paano ako titigil? Nakakakilabot siya mga pinagsasabi ng anak mo. Ikaw ba? Hindi ka ba nandidiri? Hindi ka ba nandidiri sa mga pinagsasabi ng immoral na babaeng yan? Hindi ako nandidiri sa kanya. At anak ko pa rin si Monica. Kaya pwede ba? Huwag mo na siyang pagsalita na masasakit. Masyado mo kasing inispoil tong balasubas sa babaeng to eh. Kaya kung ano-ano yung pumapasok sa kukote niya. Kung ano-ano ang mga iniisip niya. Kasalanan mo yan, Tony. Magsama kayo ng anak mong baliw. Galawin mo yung anak mo kung gusto mo. Nakakadiri kayo! Hindi pa nakontento ang madrasta ko sa pananabunot sa akin dahil kulang na lang ay balatan niya ako ng buhay matapos niyang malaman ang totoo. Hindi ko na rin po itinanggi ang feelings ko para sa tatay ko ng mga oras na yon. Umasa ako na baka kahit kaunti ay may nararamdaman din siya sa akin na pagmamahal pero nagkamali talaga ako ng akala. Pandidiri at awa po yung nakita ko sa mukha ng tatay ko kaya naman nasaktan ako ng husto. Pakiramdam ko ay pinukpok ng martilyo ang puso ko sa sobrang sakit. Hindi ko matanggap pero hindi ko rin naman kayang pigilan yung feelings ko. Wala akong nagawa kundi ang umiyak na lamang ng panahon na yon, Papa Dudut. Awang-awa sa akin si tatay nang awatin niya kami ng asawa niya. Gusto pa nga akong palayasin ni Anita sa bahay nila pero hinarang na siya ng tatay ko. Sa huli wala rin siyang nagawa bukod sa pagbantaan ako na ipapapulis niya ako kapag gumawa ako ng kaimoralan sa pamamahay niya. Halo-halong emosyon po ang nararamdaman ko ng araw na yon. Galit, pandidiri, awa. Galit kasi akala ko kaya ko nang higitan yung pagmamahal ng madrasta ko sa tatay ko. Pero sa huli siya pa rin ang pinili ni tatay. Pandidiri kasi mag-ama kami. Sana hindi na lamang niya ako naging anak. Baka sakaling pwede pa kaming magkatuluyan. At awa sa sarili ko dahil pakiramdam ko ay lugmok na lugmok po ako ng panahon na yon. Kaya nagkulong na lamang po ako sa kwarto hanggang sa puntahan ako ni tatay at may dala siyang pagkain, Papa Dudut. Maghapon kang di lumabas sa kwarto mo. Nag-alala na ako. Kaya dinala na kita ng pagkain. Eto, nalapag ko na rito. Kumain ka na, anak. Wala po akong gana. Ay, ayoko lang na magkasakit ka. Hindi naman po ako magkakasakit. Saka kakain na lang po ako pag may gana na ako. Okay, sige. Aasahan ko yan, ha? Nagtatampo ka pa rin ba sa akin? Hindi po. Saka bakit naman po ako magtatampo? Kasi nasaktan kita sa mga sinabi ko sa'yo kanina. Tapos, nasaktan ka rin ng mama mo. Naisip ko deserve ko naman po lahat ng yon. Kasi tama naman po yung asawa nyo. Nakakadiri ako. Hindi po normal yung magkagusto ko sa inyo kasi tatay ko po kayo. Pero hindi ko pa rin po napigilan yung nararamdaman ko. Tapos, nung sinabi nyo sa akin na anak lang ang tingin nyo sa akin, nasaktan po talaga ako ng husto. Ewan ko ba? Ay, pasensya ka na kung kailangan nating humantong sa ganito. Siguro tama nga yung mama mo. Kasalanan ko rin to. Wala po kayong kasalanan, tay. Huwag niyo pong sisihin ang sarili niyo. May pagkukulang pa rin ako. Lalo na yung mga panahon na hindi ko nasubaybayan yung paglaki mo. Hindi niyo naman po kasi alam na may anak kayo kay nanay eh. Sana lang mas maaga kong nalaman para hindi ako nagkulang sa'yo bilang tatay mo. Kaya pasensya ka na, anak. Ako po yung dapat humingi ng pasensya sa inyo. Kasi sinira ko yung tiwala niyo sa akin. Hindi mo sinira yung tiwala ko. May tiwala pa rin ako sa'yo. At anak pa rin ang turing ko sa'yo. Kaya nga gusto kong malaman mo na nandito lang ako. Kung ano man yung pinagdadaanan mo, handa akong tulungan ka.
at suportahan. Talaga po? Gagawin niyo yun? Oo naman, bakit hindi? Kasi akala ko magagalit kayo sa akin katulad ng asawa niyo. Akala ko palalayasin niyo rin ako sa bahay niyo. Hindi kita palalayasin. Hindi ko gagawin sa iyo yun kasi mahal kita. At wala akong ibang gusto kundi mapabuti ka. Pero tay, natatakot po ako. Hindi ko po alam kung anong meron sa akin. Kung bakit ako nagkakaganito. Kung pwede ko lang pigilan yung damdamin ko na wag nang makaramdam ng kakaiba sa inyo. Matagal ko nang ginawa, pero hindi po yun ganun kadali. Alam ko, kaya magpapagamot tayo. Hindi natin ito maaayos ng tayo lang. Kaya hihingi tayo ng tulong sa mga eksperto para mas maintindihan natin yung pinagdadaanan mo. Ayoko po. Baka kung anong isipin nila sa akin. Huwag kang matakot. Hindi ka nila huhusgahan. Tutulungan ka nila para gumaling ka. Saka nasa tabi mo lang ako. Hindi kita pababayaan. Mahal ka ni tatay. Salamat po sa pagmamahal niyo. Pero pwede ko po bang pag-isipan muna? Oo naman. Hindi kita pipilitin. Basta sabihin mo lang sa akin pag handa ka na. Opo. Salamat po ulit. Walang anuman. Oh, hindi ka pa ba talaga gutom? Kasi baka lumamig yung mga pagkain dala ko. Medyo gutom na nga po nung nakita at naamoy ko yung pagkain na dala niyo. Sige, kumain ka na. Opo, tay. O paano? Maiwan na kita anak. Ubusin mo yan ha. Huwag ka magtitira. Opo, salamat po. Papa Dudut, malaking bagay po sa akin ang suporta ni tatay para malagpasan ko yung pinagdadaanan ko ng panahon na yon. Kasi sa kabila ng panguhusga sa akin ng madrasta ko, nanatili sa tabi ko ang tatay ko. Nung dumating po yung panahon na handa na akong humingi ng tulong sa mga espesyalista, si tatay yung kasama ko sa mga counseling. Papa Dudut, doon namin naintindihan na may tawag pala sa kondisyon ko. Yun po yung Electra Complex, kung saan ay nagkakaroon ng atraksyon ng anak na babae sa tatay niya. Marami pong factor kung bakit yun nangyari. Madalas kapag nagiging sobrang attached ang anak na babae sa tatay niya katulad ng nararamdaman ko sa tatay ko. Marami po kaming natutunan ni tatay tungkol sa naturang kondisyon, kaya mas naging bukas ang aming isipan. Wala pa pong formal na gamot sa Electra Complex, pero malaki ang may tutulong ng mga espesyalista. Sa kasalukuyan ay hindi na po ako nakatira sa bahay nila tatay. May nirerentahan na po akong condo unit malapit sa pinagtatrabahuhan ko. Bumukod na ako bago pumutok ang COVID-19 noong March 2020. Ang ganda rin ang naidulot ng pandemic kasi mas napigilan noon na magkita kami ng personal ng tatay ko. Malaki po yung naitulong na hindi na kami magkasama ni tatay sa isang bubong para mabawasan yung atraksyon ko sa kanya. At dahil namumuhay na akong mag-isa, mas naitutuon ko na ang atensyon ko sa ibang mga bagay. Nagsimula bago matapos ang taong 2023 hanggang sa kasalukuyan. Paminsan-minsan bumibisita ako sa bahay nila tatay. Magkasama pa rin sila ni Anita. Masaya ako na hindi masyadong naapektuhan ang pagsasama nila dahil sa mga nangyari. Pag nagkataon, mas lalo akong magagalit sa sarili ko kung pati ang takbo ng buhay ng tatay ko ay labis na magbabago dahil sa pinagdaanan ko. Hanggang dito na lamang po ang sulat ko, Papa Dudut. Maraming salamat. Sakaling mapili po ninyong i-ere ang istorya sa Barangay Love Stories. Sana'y kinapulutan po ng aral ng ating mga kabarangay. God bless and more power sa Barangay LS 97.1. Ang inyong forever kapuso at kabarangay, Monica.